Hindi pa nakakabalik yung iba. Kabalik na. Yung ano pa lang. Good evening! Pabalik pa lang po yung iba sa main session room. Okay, so ilan ho ba tayo lahat? 15 yung participants dito, no? Okay, so tayo po ay mag-i-start na sa ating pag-aaral sa Minor Prophets. At kung di po ako nagkakamali, nakapanlima na natin ito. Ano ho? Panlima na ang tatalakayin natin ngayong gabi. At ito pong tatalakayin natin ay pamilyar na hindi lang tayo, pati po yung mga Sunday schooler natin. At ang magiging pag-aaral natin ngayon ay more or less review na lang ito. At maganda nga kung discussion na kaagad no? Dahil sino ang hindi nakakaalam kay Jonah, ang kwento ni Jonah. So lahat ho tayo, pati yung ating mga apo, ay alam na ang kwento ni Jonah. So kaya more or less ito po ay review na lang. At napakaiksing libro, 4 na chapters lang. Napakadaling basahin, napakadaling intindihin, no? At Hindi ko kilala si. napakadaling intindihin at simple lang yung lesson. So, pero hindi po naluluma ang kwento na ito. So, bago tayo pumunta na po sa detalye, tayo po'y manalangin muna. Aming Ama, aming Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pinagkaloob mong buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Thank you for allowing us to live another day. And salamat din po sa napakagandang opportunity na ito tuwing araw ng Biyernes na using the modern technology, kami po ay nakakapag-sama-sama na nakakapagpanalanginan, nakakapakinig ng iyong mga salita, nakakapag-aral, at the convenience of our home. Lord, dalangin namin na hindi lang po kami ang mag-benefit sa mga pag-aaral na ito, kundi nawa ay rekindle again, Lord, the interest in our church members to join our weekend worship service every Friday. And Lord, sa gabi pong ito, bagamat very familiar na sa aming lahat ang kwento ni Jonah, but still alam namin ang salita mo ay mayaman. Kaya't kahit paulit-ulit naming binabasa at naririnig ito ay alam namin na ito ay salita mo at magmiministeryo ito sa bawat isa sa amin. Kaya tulungan mo po kami, O Diyos, na bigyan kami ng kaliwanagan at ikaw po ang magturo sa amin sa gabing ito. Tulungan mo po ako, ang iyong tagapagpaliwanag, ang iyong tagapaghatid ng iyong mga salita. At maging ang aking mga kapatiran ay ganun din po na lahat kami ay bigyan mo ng kaliwanagan at tulungan mo kaming lahat. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Let me share with you my screen and nawala ang aking screen. Sandali lang po Sandali lamang po. At
Nawala ang... Diba? Nandiyan naman Ano yung nangyari? Sandali lang. Yan. Yon. Ayan, no? So, um, saglit lang ho, ha? So, nakikita nyo na po sa inyong screen ang aking PowerPoint presentation. At ano po, ano? Merely looking at the screen. Ayan na yon. Yung buong kwento ni Jonah. Nakasummarize na dyan sa ano na yan, no? Sa nakikita nyo yan na nasa screen natin. No? Ang pabanggit po ng ating pag-aaral ngayon ay Jonah, be merciful, even as your Father is merciful. Be merciful even as your Father is merciful. So this is a biblical study on God's mercy and our response. Sa Tagalog, maging maawain gaya ng iyong ama na maawain. So let's have an overview of the book of Jonah at makikita po natin ang pangkalahatang idea ng aklat ni Jonas, no? Unang-una po, si Jonah ay anak ni Amittai. Kung sino man po si Amittai, hindi rin natin masyadong kilala to dahil nabanggit lang na siya yung tatay ni Jonah, no? At si Jonah po ay isang propeta mula sa Gath-Hepher, ang pangalan ng lugar. So yan ay makikita natin sa Jonah chapter 1 verse 1, no? Kung mababasa po natin yung Jonah chapter 1 verse 1, ang sabi doon, now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai. Yan. Kaya kilala natin kung sino yung tatay niya. So si Jonah po ay inutusan ng Diyos, no? Inutusan ng Diyos si Jonah para pumunta sa Ninibe at mangaral siya, no? Inutusan siya ng Diyos na mangaral laban sa kasamaan sa Ninibe. Ito po ay kabisera ng Assyria. Yung lugar ng Ninibe is kabisera ng Assyria. At ang Ninibe po ay kilala siya, no? Kilala siya sa matinding karahasan at kalupitan na ito po ay pinatutunayan ng mga natuklasang ebidensya ng yung mga archaeologists, yung mga naghukay doon. Nakita po nila yung mga ebidensya doon na itong bayan ng Ninibe na ito ay talagang kilala sa karahasan at kalupitan. Kaya alam na alam ni Jonah yan. Kilalang kilala ni Jonah. Kaya ano po ang naging tugon, no? Ano ang naging tugon ni Jonah nung siya ay tinawag ng Diyos pumunta sa Ninibe para mag-preach. Ngayon, si Jonah, dahil alam niya ang Ninibe, alam niya kung gaano kalupit ang mga tao doon at kung gaano kasasama ang mga tao doon, alam na natin ang kwento. Siya ay tumakas, no? Tumakas. Nagtangkang tumakas, actually. So sa halip na sumunod, tumakas si Jonah patungong Tarsis. No? Sa patungong Tarsis at upang umiwas sa utos ng Diyos. So makita natin diyan sa Jonah 1:3, sabi diyan, but Jonah rose up to flee unto Tarshish, which is yung Tarsis po ay opposite ng Ninibe. No? Kung yung Ninibe ay pakanan, si Jonah pumunta sa kaliwa. So Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord.
Pero dumating po ang dumating ang isang matinding bagyo. Dumating ang isang matinding bagyo kaya siya ay itinapon sa dagat. So as usual, alam na po natin yung kwento nito, no? Dahil sabi do sa verse 4, no? Sa verse 4, but the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Nakita natin na ang may likha po nung bagyo na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. So, kontrolado ng Diyos pati ang kalikasan. Now, alam na natin po yung kwento dito, no, na itinapon siya ng mga kasama niya doon sa barkong sinakyan nila dahil actually siya mismo yung nag-volunteer eh. Kasi hindi nila malaman kung bakit walang ano-ano ay nagkaroon ng malakas na bagyo eh. So, kaya sila lahat doon nagtawagan sa kanilang Diyos. Samantalang si Jonah nandoon natutulog at ginising siya at sinabi sa kanya na tumawag ka sa Diyos mo. At nalalaman din nila dahil sinabi ni Jonah na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon dahil tumatakas siya sa tawag ng Diyos. So si Jonah, willing pa siya, no, na mamatay na siya kaysa sumunod sa Diyos. Kasi sinabi niya doon sa mga tao, itapon siya doon sa dagat eh. So makita natin si Jonah gusto pa magdamay ng no? Gusto pa magdamay ng iba na walang kinalaman doon sa kanyang pagsuway. So nung itinapon siya doon sa dagat, malakas ang alon, malakas ang nung itapon siya biglang kumalma. And in Jonah 1:17, mababasa natin doon na nagpadala, no? Sabi po doon sa verse 17, basahin natin ng konti. And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Now, ang pangkaraniwang alam natin dito, no, ang pangkaraniwang alam natin dito, nandoon siya sa ilalim ng dagat, nasa belly ng malaking isda at buhay siya. Kasi yun ang pinipicture sa atin eh. Pero pag binasa po natin yung book ni Jonah, namatay si Jonah rito. Diba? Kaya nga, ito yung ginamit na metaphor ng Panginoong Jesucristo na katulad ni Jonah, no? He will be 3 days and 3 nights na namatay. So si Jonah namatay po dito, no? Namatay si Jonah. Hindi siya buhay doon sa loob ng isda dahil wala pong mabubuhay na tao sa loob ng isda. Pangalawa, ang sabi ni Jonah, pinuluputan siya ng mga weeds. At yung expression po doon na napunta siya sa root of the mountain, yun po ay idiomatic expression sa mga Hudyo na ang ibig sabihin noon namatay. No, namatay. Kaya nung iniluwa siya ng isda, iniresurrect lang siya ng Panginoon. Pero namatay po si Jonah. Hindi siya buhay doon sa loob ng isda at sa ilalim ng dagat, no? So sabi diyan, nanalangin si Jonas at pagkatapos ay iniluwa siya ng isda sa tiyong lupa. So kung babasahin natin, parang buhay si Jonah. Sang-ayon doon po sa mga pagkakasalin sa Tagalog, pagkakasalin sa English. Pero pag binasa natin yung buong Jonah, makikita po natin na si Jonah po ay namatay, no? Namatay siya doon sa belly ng fish. At iniluwa lang siya ng isda and the Lord resurrected him. So, walang nagawa si Jonah kundi sumunod, no? Binahalap ko lang po kung saang verse yung sinabi dito na siya ay basahin ko lang ho sandali para bigyan linaw lang ho natin. Sabi doon sa verse 5 ng chapter 2, the waters close in over me to take my life. Yun. The deep
surrounded me. O, sino kung mabubuhay doon sa ilalim ng dagat? Tapos sabi diyan, weeds were wrapped about my head. Yan, sabi doon, weeds were wrapped about my head. Nasa ilalim ka na ng tubig, nasa loob ka pa ng tiyan ng isda, nakapulupot po sa iyo ang mga seaweeds, paano ka pa mabubuhay doon? No? Tapos sabi diyan, in verse 6, no? Sa verse 6 po ng chapter 2, at the roots of the mountain. Yun po yung sinasabi ko kanina. Ulitin ko lang. Verse 5, the waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped about my head at the roots of the mountain. So yun po yung idiomatic expression ng mga Hudyo na ang ibig sabihin po nung at the roots of the mountain, siya ay namatay. No? Yon. Sabi diyan, I went down to the land whose bars close upon me forever. Yet you brought up my life from the pit. No? Ni-resurrect ulit siya ng Diyos. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord and my prayer came to you. So, yung prayer po dito ni Jonah ay hindi siya yung nandun sa loob ng isda na nanalangin, kundi at the point of his death, no? Nung nasa punto na siya nang siya ay mawawala na ng ulirat, mawawala na ng malay, doon po siya nagpray. Sa isip niya na lang, siyempre yon. Hindi po siya yung parang normal na prayer na nasa prayer meeting. Kundi sa isip niya na lang ho yun. Hindi na siya makakapagsalita doon dahil nasa ilalim na siya ng dagat at nasa loob siya ng belly ng isda. Oh, kaya at the point na mawawala na siya ng ulirat, yun po yun. No? Sabi doon sa verse 7, when my life was fainting away, I remembered the Lord and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love, but I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. Sabi diyan, what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. So, God is in control of the nature. God is in control even of the sea creatures. Makikita natin ang Diyos dito na He controlled everything. No? Yan. So, dahil po dito, sumunod na si Jonah. No? At sa kanyang pagsunod, ay nagkaroon ng pagsisisi ang Ninive. So si Jonah nag-preach, no? Nag-preach siya sa Jonah chapter 3 verse 4. Kita natin doon, no? Sa wakas sumunod si Jonah at ipinangaral sa Ninive na sila ay mawawasak sa loob ng 40 araw. So ang mga taga Ninive, pati na rin ang kanilang hari, no? Pati ang kanilang hari ay nagsisi, nag-ayuno at tumalikod sa kanilang kasamaan. So hindi lang yung mamamayan, pati yung hari mismo, doon sa chapter 3 verses 5 to 9. At nag-ayuno sila dito, no? At ultimo hayop, pati hayop dito nag-fasting eh. At sila po ay tumalikod sa kanilang kasamaan. So nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi at hindi na itinuloy ang pagkawasak ng lungsod ng Ninive. Nakita natin dito yung habag ng Diyos, no? At hindi niya itinuloy yung pagkawasak ng Ninive. Dahil tumugon, nangaral, sumunod si Jonah at ipinangaral ang salita ng Diyos. Bagamat sa umpisa, ayaw niya. Kasi parang ganito lang po yan. Isipin nyo halimbawa sa mga oras na ito,
merong utusan ang Diyos na pumunta sa mga Hamas, no? Utusan halimbawa yung isang doon, isang Hudyo. Pumunta ka sa Hamas at mangaral ka ng salita ng Diyos para magsisi sila at mapatawad sa kasalanan. Tingin nyo ba madali para doon sa mga Hudyo ngayon yon na pumunta doon sa mga Hamas at mangaral para sila ay magsisi at sila ay mapatawad ng Diyos? So, hindi madali po yun, no? Kaya hindi natin masisisi din si Jonah na ayaw niya So, ngayon tingin ko po, kung merong isang Hudyo na uutusan ng Diyos doon at pumunta sa Hamas at mangaral na magsisi sa kanilang mga kasalanan, tingin ko hindi ho madaling magagawa ng isang Hudyo yun no? Pero, dahil sumunod si Jonah, nagsisi ang mga taga Ninibe at nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi at hindi na itinuloy ang pagkawasak ng lungsod. Now, tingnan naman natin po yung galit ni Jonah at aral ng Diyos. Excuse me po. Nagalit si Jonah dahil sorry po. Nagalit si Jonah dahil kinawaan ng Diyos ang Ninibe. 'Di ba? So, parang halimbawa nga po ngayon, no? Halimbawa, ilalagay natin sa kapanahunan natin ngayon. So, excuse lang po Di ba? Halimbawa po, kinaawaan ng Diyos ang mga Hamas. Tingin nyo kaya matutuwa yung mga Hudyo ngayon? So parang ganyan lang ho yan di ba? So binigyan siya ng Diyos ng isang halaman, no? Isang halaman na nagbigay lilim sa kanya, ngunit kalaunan ay pinatuyo ito. Dahilan upang lalo siyang magalit. No? Lalong nagalit si Jonah. Ginamit ito ng Diyos upang turuan si Jonah ng isang mahalagang aral. Sa Jonah chapter 4 verse sa chapter 4 verse 10 to 11, at sinabi ng Panginoon, ikaw ay naawa sa halamang upo. No, sabi po sa Tagalog, upo daw yun Ikaw ay naawa sa halamang upo na hindi mo pinaghirapan ni pinalago, na sumibol sa isang gabi at nawala sa isang gabi. At hindi baga ako mahahabag sa Ninibe na malaking bayan na may mahigit 120,000 katao, 120,000 na tao. Dami nito. Na hindi marunong kumilala ng kanilang kanang kamay sa kaliwa at maraming hayop. So, kita natin na na yung mga tao sa Ninibe ay hindi na nila madistinguish. Ang ibig sabihin po nung hindi na nila alam ang kanan sa kaliwa, ang ibig sabihin po nung hindi na nila alam ang tama sa mali. So ganoon na blinded yung mga tao doon sa Ninibe. Okay? So, kaya kinahabagan ng Diyos yung mga tao na yon. Kaya sa tingin ko po, yung mga Hamas, bagamat ganun ang ginawa nila sa mga Israelita, pero alalahanin nun natin na sila po ay creation din ng Diyos, no? Ang mga Hamas. Mga tao rin po yun na kinreate ng Diyos, no? So ano po ang major message sa atin ng Jonah? Ano ang pangunahing mensahe ng aklat ni Jonah? Ang pangunahing mensahe po nito sa atin ay God is merciful and calls His people to be merciful. No? Ang Diyos ay maawain at nais niyang maging maawain din ang kanyang bayan, ang bayang Israel. Mahirap tanggapin na mahal ng Diyos kahit ang masasama at handa siyang magpatawad kung sila ay tunay na magsisisi. Yan po yung sabi sa atin sa Luke chapter 6 verse 36. So,
um, ang Book of Jonah po ay hinahamon tayo ng aklat na ito na tingnan ang mga makasalanan hindi lamang bilang masasama, kundi bilang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Minsan tayo po ay aminin man natin yung hindi, minsan napaka-indifferent natin pagka hindi na born again no? Lalo na nung araw na hindi pa tayo mga nagmamature, mga immature pa tayo noon, bagong mga Kristiyano, para bagang tayo lang ang no, mahal ng Diyos. At ang Israel po, mga kapatid, was meant to be a light to the nations. Yun po ang dahilan ng pagkatawag ng Diyos sa Israel Inilaan ng Diyos ang Israel upang maging ilaw sa mga bansa. Kaya sa kasamaang palad nga lang po, ang Israel ay sumuway sa maraming pagkakataon sa ating Panginoon, no? Na imbis na sila ang maging ilaw sa mga iba't ibang bansa, marami ho silang pagsuway na ginawa. Kaya ngayon, makikita natin na kinamumuhian sila ng maraming bansa, no? Yung iba mas naaawa pa doon sa Hamas kaysa sa kanila. Ngunit tulad ni Jonah, maraming Israelita noon ang tumangging ipamahagi ang mensahe ng Diyos sa mga hentil, no? Baka tayo po ay o baka kayo po, tayo ay tinatawag ng Diyos upang magbahagi ng salita ng Diyos, pero ayaw natin sa maraming kadahilanan, no? Maaring bakit ko ba si Sharon yan kumbaga merong ginawang masama sa akin yan, o kaya ano bang pakialam ko sa kanila, no? So pero ang Diyos po kasi may pakialam. Masama man ang tao, katulad nito yung Ninibe, no, na hindi na nga nila alam ang kanan sa kaliwa, hindi na nila alam ang tama o mali, kinaawaan pa rin ng Diyos. So gusto ng Diyos na tayo po ay maging maawain din. Huwag tayong maging indifferent sa mga taong tingin natin ay parang masama or ano po sa atin, gumawa ng hindi maganda, no? So anong connection nito sa ating Panginoong Hesus? Si Jonah bilang isang anino ng Mesaya. Sinabi ni uh, sinabi po ni Yeshua na ang 3 araw ni Jonah sa tiyan ng isda ay tanda ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 12 verse 40, no? And ikinumpara niya ang pagsisisi ng Ninibe sa hindi pagsisisi ng kanyang sariling henerasyon, no? So yan po sa 12:41, ikinumpara na ng Panginoong Hesus ang pagsisisi ng Ninibe sa hindi pagsisisi ng kanyang sariling henerasyon nung panahon ni Jesus Christ. Pagtuturo ng Panginoong Hesus ay tungkol sa pagmamahal sa kaaway, no? Kaya niyo po bang mahalin ang kaaway niyo? Baka yung ayaw lang magbayad ng utang sa iyo, hindi mo na mapatawad no? Yung mahalin mo pa ang kaaway, mukhang talagang matindi to, no? Kaya naunawa natin si Jonah na kaya ayaw niya sundin ang Diyos kasi kalaban nila yun at malulupit yung mga tao na yun. Tapos pupunta siya doon, papatayin lang siya doon. Yun ang nasa isip siguro ni Jonah no? Parang ngayon po, no? Isang Hudyo pumunta doon sa Hamas. Sa tingin niyo ba bubuhayin siya doon? Di ba? So, pero itinuro po ni Yeshua na mahalin at ipanalangin ang mga kaaway. Dahil ang Diyos ay mawain kahit sa masasama. Makikita po natin yan sa mga sa Matthew chapter 5 verse 43 to 48, sa Luke chapter 6 verses 27 to 36. Ngunit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kaya ba nating ibigin ang kaaway natin?
At gumawa kayo ng mabuti, no? Yun po yung expression eh. Hindi lang natin sasabihin na mahal ko yan, pero meron pong expression. Gumawa kayo ng mabuti at magpahiram ng hindi umaasa ng kapalit. At magiging dakila ang inyong gantimpala at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga hindi mapagpasalamat at sa masasama. Kaya't maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Yun po yung major message ng aklat ni Jonah sa bawat isa sa atin kung gagawin nating relevant sa panahon natin ang book ni Jonah. So, the same principle po. The same principle. Siguro, hindi nga lang isang bansa ang involved. Siguro po, isang tao o isang pamilya. No? O siguro, kaklase mo or kasamahan mo sa trabaho or kamag-anak mo o kapitbahay mo. So, kung paanong kinahabagan ng Diyos ang Ninibe, or kung papaanong kinahabagan tayo ng Diyos, ay ang inaasahan ng Diyos ay magiging mahabagin din tayo kahit pa masama yung tao, kahit na sabihin na natin kaaway natin yung tao, no? So ano ang final takeaway natin dito? Ano ang masasabi nating pangwakas na aral? No? So ang kwento ni Jonah ay nagpapakita na ang awa ng Diyos ay para sa lahat, kahit sa mga pinakamasama. Tandaan natin yung Ninibe, no? Hindi na alam ang kanan sa kaliwa, hindi na alam ang tama sa mali. Ganun na sila kasama ang mga taga Ninibe. No, yung mga nakita nilang ebidensya ginagawa doon ng sang-ayon sa kasaysayan, binabalatan ng buhay ang tao, at marami po na kasamaan ang ginawa ang Ninibe. So, si Yeshua, ang Panginoong Jesucristo, no, ang ganap na katuparan ng mensaheng ito. At tayo ay tinatawag na tularan ang kanyang awa at pagmamahal sa iba. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi lang sa pagtalikod sa kasamaan, kundi pati na rin sa pagpapakita ng habag at liwanag sa mundo. No? So yan po yung yan yung final takeaway natin. Ipinakita sa kasaysayan ni Jonah, sa kwento ni Jonah, ang habag ng Diyos sa isang bansa na ubod ng sama, at nagpadala pa siya ng isang tao para mangaral ng salita ng Diyos sa kanila. And sa kasaysayang ito, we are called to reflect God's mercy in our own lives. Kung kiniklaim po natin na tayo ay mga born-again believers, that we believe in Jesus Christ, that He is our Savior, then we are called to reflect God's mercy. Makakitaan tayo ng habag doon sa mga taong kahit na masama, kahit na nakaaway natin, kahit na ginawan tayo ng hindi maganda. So loving our enemies demonstrates God's love to the world. Mahirap po ito. No? Simple yung kwento. Pero in reality, hindi ho madali ito. Ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan ni Jonah. At hindi ho madali na gawin yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. At makita rin natin dito na kahit na si Jonah ay tumakas, pero dahil siya ang tinawag ng Diyos, no? Ang Diyos ang gumawa ng way para talaga si Jonah ay sumunod. Pero desisyon pa rin ni Jonah po yun, no? Si Jonah pa rin ang nag-decide na siya ay pupunta sa Ninibe at siya ay mangangaral. So alam kasi ni Jonah na mahabagin ng Diyos, kaya't ayaw niyang puntahan yung kanyang mga kaaway at dahil kahabagan ng Diyos eh. Pero at the end of the day, nakita ho natin na si Jonah sumunod pa rin. Nagdesisyon pa rin siya na sumunod siya sa kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. At ito ay nagresulta
ng pagsisisi ng buong bayan, 120,000 ng buong bayan at kasama po yung hari. So isang buong bansa yung nagsisi dahil sa pagsunod ni Jonah. Hanggang dito na lamang po mga kapatid at nawa po ay na-refresh ang ating mga memories sa aklat ni Jonah at nawa ay meron pa po tayong na-pick up, natutunan sa gabing ito bagamat ang kwentong ito ay pamilyar na sa ating lahat. So tayo po ay magsara sa panalangin.